akong ibang itataas kung hindi ikaw, Panginoon. Wala akong ibang sasambahin ng oras ko at panahon, dahil ikaw ang nagbigay sa amin ng walang hanggang buhay. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon'y namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus, dahil ikaw ay Diyos. Karapat-dapat ka na maging Panginoon sa lahat ng panahon. Sa dalangin namin ay tumutugon. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon'y namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus, dahil ikaw ay Diyos. Karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka sa kapangyarihan mo kami ngayon'y namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus, dahil ikaw ay Diyos. Karapat-dapat ka. Sa kapangyarihan mo kami ngayon'y namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus, dahil ikaw ay Diyos. Karapat-dapat ka. Inaanyayahan po kayong muli sa ating Santa Misa, at sana sa mga misa natin, kung saan man kayo naroon at wala sa loob ng simbahan, sana ay yung respeto ay ibigay pa rin natin. Dapat maayos yung ating pananamit, at sana mag-stay tayo doon sa misa ng the whole time, at hindi yung mga kung saan sa pupunta, anong mga sinasabi, kundi dapat ang concentration natin ay dapat nasa Santa Misa. Kaya simulan natin ang misang ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumayin ng lahat. At sumainyo rin. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, tayong lahat ay kasapi sa ating simbahan, isang reliyon na sumasamba sa isang Diyos. Tayong lahat ay dapat sumunod sa Kanya, at siya ay nagpuprotect sa atin, nagbibigay ng mga biyaya sa atin. Sa maraming pagkakataon sa ating buhay na hindi tayo sumunod sa kautusan ng ating Panginoon, humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Ako'y nagkukumpisal sa Diyos na makapangyarihan at sa inyong mga kapatid, sapagkat dalawa akong nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasamo ko kay Santa Maria laging Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyong mga kapatid, na kayo panalangin sa ating Panginoon Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga tao may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. O Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, ang awa mo ay higit na nararapat hingin at kamtan ng iyong mga nilikha. Kahabagan mo sana kami upang patawarin ang salang kinatatakutan ng aming budhi at matamuyaw ang hindi kayang hingin ng aming mga pagsama. Alang-alang sa anak mo si Jesucristong Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nakinig tayo sa mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay umaawit sa sinta kong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ng sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupa'y mataba. Hinukayan niya at inalisan ng bato at sa katinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito, ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, mga taga-Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga-Huda, kayo ang humato sa aming dalawa. Ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y namitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito ay mapasok at sirain ang mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawang. Di ko babawasan ang mga sangat dahong labis. Di ko pagyayamanin ang punong ito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel. At ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudiyong kanyang inaruga ang mga punong ubas. At kanyang hinihintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang aapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio.
Tugon po natin, ubasan ng Panginoon ang sambahayan ng Israel. Ubasan ng Panginoon ang sambahayan ng Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim sa lupang dayuhan. Matapos ang tao roo'y palayasin, hanggang sa ibayong dagat, ang sangang balabay nito'y nakaabot, pati mga ugat humabang mabutit, umabot sa ilog. Ubasan ng Panginoon ang sambahayan ng Israel. Bakit mo sinira? Sinira ang pader. Kung kaya napasok itong dumaraan, pinitas tuloy ang bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Ubasan ng Panginoon ang sambahayan ng Israel. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagbasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at muling iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Iyong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Ubasan ng Panginoon ang sambahayan ng Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Ubasan ng Panginoon ang sambahayan ng Israel. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malilip na kapayapaan ng Diyos ang maiingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristong Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Purihin ang dumarating na hari sa ngalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit at kaluwalhatian sa kaitaasan. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, winika ni Jesus sa mga punong pari at mga matatanda sa bayan. May isang amba ng sambahayan na nagtanim sa ubasan at ito'y binakuran. Humukay siya roon ng isang pisang ubas at nagtayo ng isang bantayan. Pagkatapos ay pinaupahan niya iyon sa mga manggagawa at tumungo sa ibang lupain. Nang malapit na ang panahon ng pamamunga, ay inutusan ng kanyang mga utusan sa mga manggagawa upang kunin ang mga bunga.
Datapwat, hinuli ng mga manggagawa ang kanyang mga utusan. Mahinampas sila, may pinatay, at may binato. Muling nagpadala ng mga utusan na lalong marami kaysa sa mga nauna. At gayon din ang kanyang ginawa. Sa wakas ay inutusan niya ang kanyang anak na ganito ang iniisip. Igagalang nila ang aking anak. Subalit na makita nila ang anak ay nag-usapan. Ito ang tagapagmana. Halika kayo at patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mana. Kaya't sinunggaban siya, inilabas sa ubasan at saka pinatay. Pagbalik ng Panginoon ng ubasan, ano ang kanyang gagawin sa mga manggagawang yaon? Sumagot sila, pupuksain niya ang mga imbing iyon at pauupahan ang ubasan sa ibang mga manggagawa na magbibigay sa kanya ng mga bunga pagdating ng panahon. Winika ni Jesus sa kanila, hindi ba ninyo nabasa kailanman sa kasulatan, ang batong itinakwil ng mga tagapagpatayo ay siyang naging panulukang bato. Ito'y ginawa ng Panginoon na kahanga-hanga sa ating mga mata. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, na aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos upang ipagkatiwala sa isang bayan na magpapabunga sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya, si Joel ay isang overseas Filipino worker. At pagdating niya sa kanyang bahay, sumisigaw siya. Wala siyang utang na loob. Pinakain namin siya. Pinag-aral namin siya. Wala siyang utang na loob. At nang si Joel ay naroon na sa police station at tinatanong ng mga investigador, ang sabi niya, nang una akong umuwi from overseas, mayroon na kaming naipon ng aking asawa at nagtayo kami ng isang grocery. At dahil wala kasama ang aking asawa, kinuha ko yung aking pamangkin sa probinsya. Trinato namin siyang isang anak. Tumulong siya doon sa aming grocery. At pagkaraan ng 6 months, ay pinag-aral namin siya. Katulong-tulong siya ng aking asawa. At pagkatapos ng aking asawa ay nanganak, at patuloy nag-aral itong pamangkin kong ito. Lahat ay binigay namin sa kanya. Pero, ang lahat ng kalayaan na binigay namin sa kanya ay winalang bahala niya. Naging drug addict siya. At pagkatapos, pinatay niya yung aking asawa at yung maliit kong anak. Wala siyang utang na loob. Minamahal ko mga kapatid, yung gospel ay halos katulad ng kwento ng buhay ni Joel. Sa talinahaga ng ating Panginoon, ang Panginoon o bayari ng ubasan ay ginawa niyang lahat, i-prepare niya ang lahat. Nagtanim siya ng mga ubas, binakuran niya, inayos niya at pagkatapos ay ibinigay doon sa mga manggagawa. Pero ang sabi niya, babalik siya upang kumuha ng mga bunga. At sa kanyang pagbabalik sa utusan, ang mga utusan na sa mga manggagawa, anong ginawa ng manggagawang ito? Pinahirapan, pinatay, at walang ibinigay na bunga sa ating Panginoon. Sa ating reliyon ay ganun din. Ang kwento ng ating reliyon ay pareho-pareho pa rin. Sa Old Testament, kung makikita natin, pinili ng Diyos ang Israel na kanyang bayan. Gumawa siya ng reliyon at ito ibinigay sa kanila. Bago ibinigay sa kanila, inayos ng ating Panginoon yung reliyon na yon, ang pananampalatayang ito.
Gumawa siya ng mga batas na ito ang magbibigay ng tunay na kapayapaan, kaligayahan at kaligtasan sa bayang Israel. At gumawa siya ng covenant. Ang sabi niya, ako ang inyong Diyos, isang Diyos lamang, at kayo ang aking bayan. Ang aking bayan, dapat susundin ninyo ang aking kautusan bilang isang Diyos. At dahil kayo ang aking bayan, kayo ay aking aalagaan at ipagtatanggol, bibigyan ng kaligtasan. Ito ang covenant ng ating Panginoon sa Old Testament. Pero sinasabi niya mayroon pa rin pagsusulit at hihingi siya ng bunga sa bayang Israel. Pero ang nangyari kay Joel, nangyari doon sa tenants na yun sa mga manggagawa, ay nangyari pa rin dito sa Old Testament sa bayang hinirang pinili ng ating Panginoon. Ipinadala yung mga propeta, pero hindi pinakinggan ng Israel. Hanggang ipinadala ang ating Panginoon Jesucristo, hindi pa rin pinakinggan, kundi kinalaban at pinatay. At ito nga ang history ng ating pananampalataya, ng ating reliyon. At sinasabi ng ating Panginoon doon sa bandang huli ng Banal na Ebanghelyo, aalisin ko sa inyo ang kaharian ng langit at ibibigay sa mga tao na magpapabunga nito. Minamahal ko mga kapatid, ano ang message dito sa atin? Tayo ngayon ang bayang Israel ng ating Panginoon. Tayong mga binyagan na sinasabi natin tayong mga Katoliko. Yung iba nga sinasabi nila, saradong Katoliko. Walang pwedeng pumasok, kundi ako'y tunay na Katoliko. Tayong mga Pilipino, pinagmamalaki natin na ang Pilipinas is the only Christian country in Asia, sapagkat may 80% ng population natin ay Katoliko. Ipinagmamalaki natin ito. Pero kung ang pagmamalaki natin, kahit tayo sumusunod sa batas ng ating Panginoon, at ito ay hindi nagbubunga, tayo katulad pa rin ng mga manggagawa sa talinhaga sa banal na Ebanghelyo. Tayo pa rin ay katulad ng mga Israel na maaari sa katapusan ay kukunin sa atin ang kaharian ng Diyos. Minamahal ko mga kapatid, totoo nga na tayo mga Pilipino ay napaka-reliyoso. Yung devotion natin ay napakalakas. Halos lahat ng devotion ay pinagdarasal nga natin eh. Devotion sa Blessed Virgin Mary, sa mga santo, ang daming mga pampleta na binabasa at dinarasal. Pero kalimitan ay hanggang doon lamang. Walang bunga yung pananampalataya sa ating Panginoon. Kung tayo nga ay nagsisimba, tingnan natin ang ating sarili. Kung minsan bago magsimba, mainit ang ating ulo eh. Yung asawa ay ang tagal mag-makeup, magbihis, kahit daw huli sa misa. Yung mga anak ay naglalaro pa at nag-aaway na bago punta sa simbahan. At pagkatapos sa magsimba, nasa sasakyan papauwi pa lamang, ay nag-aaway na yung mag-asawa. Mainit na ang ulo sa bawat isa. O kaya sa pagsimba kuminsan, nagdarasal tayo. Totoo nga pinagdarasal kuminsan ninyo ang inyong mga kaaway. Pero pag nakita na ninyo yung kaaway na yun sa loob ng simbahan, madidistract na kayo, mawawala na yung dasal ninyo. At yung galit ay muling babalik. At kung minsan, dali-dali na kayong lalabas ng simbahan dahil ayaw ninyong makita yung pagmumukha ng inyong mga kaaway. O kaya, paglabas pala ng simbahan, ay naroon na ang tsismisan. Naninira na ng kapwa. Ano ang bunga ng pananampalataya? Ano ang bunga nung pagsisimba? Kalimitan na sinasabi na tayo nagdarasal ang mag-asawa ay nagsisimba para lalong lumago ang kanilang relasyon. Lumalago nga ba? Katulad ba ito ng sabi ng isang asawang babae sa kanyang asawang anak, asawang lalaki? Totoo nga na ikaw ay walang bisyo. Hindi ka nang bababae, hindi ka nagsusugal, hindi ka nagiinom. Pero
wala kang ginagawa para maramdaman ko yung pagmamahal mo. Yung affection mo ay hindi ko nararamdaman. Yung care mo ay hindi ko nararamdaman. Yung pagregalo ay wala akong natatanggap. Minamahal ko mga kapatid, Christianity is not a question of what you have not done. Hindi question na hindi ko ito ginawa. Kundi ang Christianity ay kung ano ang aking ginagawa at dapat kong gawin. Ito ang tunay na pagiging Kristiyano. Minamahal kong mga kapatid, totoo nga na ang challenge sa atin, tayo binigyan ng maraming talents. Daming biyaya na binibigay ng ating Panginoon. Maaring yan ay yaman. Maaring yan ay talents natin. Maaring yan ay yung ating way ng pakikipag-usap o pakikipagkapwa. Ito yung mga talent na ibinigay sa atin. Kung tayo man ay may mga talent na ito, gamitin natin. Dito magsisimula ang bunga kung gagamitin natin ang mga talent na ito. Kung ikaw ay may talent, especially this time ng COVID-19, dapat tumulong ka sa mga taong mga taong may kailangan. Mga taong naghihirap, mga taong walang makain. Kung ikaw ay binigyan ng ating Panginoon ng lakas na katawan, dapat gamitin mo ito sa paglilingkod sa iyong kapwa. Kung ikaw ay may mga talents at gift, dapat itulong mo ito sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Sapagkat kung hindi natin ito gagawin, maaaring mapakinggan natin yung sinabi ng ating Panginoon sa unang pagbasa kay Propeta Isaias. Kukunin ko ang halamang ito, papatayin ko ang halamang ito, aalisin ko ang bakod sa halamang ito, at pababayaan kong pumasok ang mga hayop na sisira sa halamang ito. At sa isang talata, sinabi ng ating Panginoon, aalisin ko sa inyo ang kaharian ng langit at ibibigay ko sa mga tao na magpapabunga nito. Minamahal kong mga kapatid, kung sa araw na ito ay dumating sa atin ng ating Panginoon at humingi ng bunga ng ating pananampalataya, mayroon ba tayong ibibigay? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagmakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ibinaon, nanahog sa mga impyerno, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulunod sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa ikawawalan ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Bilang mga minamahal niyang nilalang, tayo inaalagaan ng Diyos upang magbunga ng kabutihan. Idalangin natin na makapabuhay tayo ng matuwid upang makita ng iba ang ating mga mabubuting gawa at magbigay puri sa ating Ama. Sagutin natin ang bawat panalangin. Panginoon, tingin mo kami. Panginoon, tingin mo kami. Maunawain nawa ng bawat namumuno ng simbahan na sila ang pangunahing ehemplo sa ugasan ng Panginoon. Kaya kailangang manatiling tapat sila sa Diyos at sa bayan ng sagayoy makapaglingkod sila ng may kabutihan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Maging masigasig nawa ang bawat pinuno ng iba't ibang bansa sa paglulunsad ng mga programang pangkalusugan
ang pangkapayapaan na nagtataguyod ng karapatan ng mga api at ng mga mahirap sa panahon ngayon ng pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Mahabag nawa ang mga nag-aabuso at nagpapasakit sa mga nagdaranas ng hirap dahil sa COVID-19. Maihatid nawa sila sa landas ng pagsisisi at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Gawin mo nawa kami mga responsabling tagapangalaga ng iyong sangnilikha at mapagtanto namin ang mga kasalanan namin laban sa kalikasan at pagsisihan at tuluyang talikdan ang mga ito. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Ipanalangin natin ang mga doctors, nurses, frontliners at ang mga dalubhasa sa medisina na makatagpos na sila ng baksin sa COVID-19 at matapos ng takot at paghihirap ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Diyos Ama, punuin mo kami ng iyong Espiritu Santo upang madaig namin ang aming mga kahinaan at maialay namin sa iyo ang aming katapatan at paglilingkod. Sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos, sa lahat ng kinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inialay sa iyo, na galing sa lupa at pinagpaguran ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangal ng Diyos magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos, sa lahat ng kinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpaguran ng tao, upang mag-iinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ng Diyos magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid, o kayo ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating ikagagaling at ng buwan niyang iglesyang banal. Tanggapin mo, Panginoon, ang mga handog na ito ng ayon sa iyong kalooban. Sa pamagitan ng mga misteryong ito na aming idinaraos, ay matupad sana ang nauukol sa aming kabanalan at kaligtasan. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. Iniisip namin siya at pinamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat at matuwid. Tunay nga marapat at matuwid ang kupatagagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyong banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, alang-alang kay Jesucristo aming Panginoon. Siya ang tunay at walang hanggang pari, na nagtatag ng sakripisyong ito na panghabang panahon. Inialay niya ang sarili bilang handog sa ikaliligtas ng tao, at inutusan kaming mag-alay ng hain ito bilang pag-alaala sa Kanya, upang sa pagkain ng tinapay na nagbibigay buhay sa banal na piging na ito, ay may pahayag namin ang Kanyang kamatayan hanggang sa Kanyang pagbabalik. Kaya kasama ng makapal na mga anghel sa kalangitan, ay pinagbubunyi naming walang humpay ang iyong kalwalatian. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos na makapangyarihan,
napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Paspasan mo sana mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo aming Panginoon. Bago siya pahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati niya yon at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan. Na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdangal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, hinalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumubang sinasamo namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ay iyong simbahan sa buong daigdig, kasama sa Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pare. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na naimlay na umaasang muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa malwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kasama ni Maria, Birhina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo anak. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaysa na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayong lahat ay mga Kristiyanong namumunga ayon sa batas ng ating Panginoon, kaya dasalin natin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga kasalanan, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa ilang masama. Hiniling namin ng Panginoon na ligtas mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa ay lagi kayo maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana'y sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya na iyong simbahan,
Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan ng kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aming kaluluwa. Mayroong mga katanungan, sino, ano, bakit, saan, kailan kaya makikita ka ng nakasakutan? Akala ko sa pagkanta, lubos ko nang malalaman, bagay na nung ako'y bata, hiwaga ng buhay. Ngunit ngayon'y naunawa, lawak ng iyong kabutihan, pamana mo'y sa langit pa, magliliwanag ng tunay. Kay sarap mabuhay ng kasama ka,
Manalangin tayo. O Panginoon Diyos, yayaman kami ay nababahagi na ng iyong mga misteryo. Loobin mong tumalab ito sa amin at kami matulad sa kanila. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Kapasalamat ako sa pagdala niyo sa misang ito, saan man kayo naroon, at sana ipagpatuloy natin ipanalangin ng bawat isa, pagpapalakas ng kalooban, lalo na ng pag-iisip sa panahon ito ng pandemya. Salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayong mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka. Ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka. Ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo